Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba ay nakahanda na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Tayo po ay dumako na sa kanya-kanyang pwesto upang tayo po ay magbigay pasasalamat na sa ating Panginoon. Amen po. Amen.
gabay, Panginoon, at pagnubay niyo, Panginoon. Patuloy po namin pinangangawalan sa aming mga buhay. Wala po kaming magagawa, mga pumunta sa amin. Kaya sa buhay na ito, Panginoon, patuloy at patuloy, Panginoon, kami humihingi sa inyo dahil hindi po namin kaya, hindi po namin kaya kung wala po kayo sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, ang buhay sa mundo ito ay pansamantala lamang. Ang yaman sa mundo ito, Panginoon, ay pansamantala lamang. Ngunit ang iyong mga salita, ang iyong pangako sa amin, Panginoon, ay pangakong buhay. Kaya patuloy, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, na dahil sa inyo, Panginoon, nandito pa po kami, Panginoon. Nang dahil sa inyo, hindi sa aming sariling sikap, hindi sa aming sariling katalinuhan, Panginoon. Kaya nandito kami. Hindi sa dahil masaya kami, nandito kami. Nang dahil sa gusto namin makita ang mga kaibigan, nandito kami. Kundi dahil sa inyo, Panginoon. Dahil sa inyo, para pasalamatan kayo, para papulihin kayo, Panginoon, sa aming buhay. Kaya maraming salamat po, Panginoon, muli sa oras na ito, na nandito po muli, Panginoon, kami, at patuloy na lumalapit, Panginoon, sa inyo, sa mga nagawa namin kasalanan. Patawarin mo nga po, Panginoon, kami, sa aming mga nagawang kasalanan. At ganoon din po sa aming gagawin sa oras na ito, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mamuna, Panginoon. Lahat ng gagamitin mo, Panginoon. Kayo, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng anointing power kapal ni Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa gagamitin mo, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, na iyong mga salita. Itago mo nga po, Panginoon, sa inyong likuran upang kayo po ang makita sa kanyang buhay. Maging masagana po nawa sa aming buhay, pananampalataya, Panginoon, ang muling maririnig namin sa oras nito. Magiging kalakasan, Panginoon, ng aming mga espiritu, Panginoon. At muli, Panginoon, na magpapatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya, sa aming paniniwala sa inyo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na umaasa kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, ay kayo lang po nawa ang aming makita. Kayo po, Panginoon, ang masundan po nawa namin ang iyong kalooban sa aming buhay, Panginoon. Kaya sa oras nito, ang pagpuli at pasasalamat, pagsamba ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen! O sabi nga na kanina, para ang lulungkot. O, hindi nga po muna tayo. So, dapat po maging masaya tayo kasi ito naman yung bibigay ng Panginoon ng pagkakataon para po siya pagulitan natin. Amen? Hallelujah! So, last Friday po, ang tinuro ni Pastora about redeeming time. So, redeeming time, make the most every opportunity. Lost time is never found. Hindi natin may babalik yun o walang oras. So, ito po yung time na binigay ng Panginoon. Binigay na tayo ng Monday to Saturday, nagkakaroon tayo ng Panginoon. Ngayon, ito yung time para sa Panginoon. So, huwag na po natin sayangin yung opportunity, yung privilege na binigay ng Panginoon sa atin sa oras na to. Kasi hindi na po natin mababalikan yung oras na to. Kaya binigay po natin the best na pagpupuri, the best na pagsamba natin sa ating Panginoon. Amen? Ulit na po natin mga nakalala
po ang aming mga buhay, Panginoon. Tunay, O Diyos, na wala po kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Batid mo, O Diyos, ang aming mga buhay. Batid mo, Panginoon, ang nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Kaya narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Lumuluhod sa iyong harapan, Panginoon. Tunay, Panginoon, na makamtan man namin ang lahat ng bagay sa mundong ito, wala pong kabuluhan, Panginoon. Tunay na wala kaming ibang kailangan, Panginoon, sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon. Church, as we sing this song, gamitin po natin panalangin ang awitin ito, na tunay na walang ibang mahalaga sa mundo nito, kundi ang ating Panginoon lamang. Hallelujah. We worship you, Father God. Luluhod sa iyong harapan, nagpapasakop sa iyong kalooban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa iyo. Baguhin mo ako, Diyos. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, pinakita ang pagkukumapang sa buhay
harapan ang mapasama ko sa'yo. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa'yo. Patuloy mo ako, kailangan din
Diyos sa iyong mayamang habag at biyaya, Panginoon. Kung kaya't patuloy kaming nakatatayo, Panginoon. Patuloy kaming nakapagpupuri, Panginoon. Patuloy kaming nakakalapit sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, O Diyos, sa iyong unfailing love, unconditional love, Panginoon, na patuloy naming nararanasan, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, sa kabila, Panginoon, ng pagiging unfaithful namin sa iyo, Panginoon, sa kabila ng kakulangan namin, Panginoon, ng oras, Panginoon, nandiyan ka pa rin, Panginoon, na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya naman, Diyos, maraming salamat. Salamat, O Diyos, sa araw na to, na minsan pa, Panginoon, pinaranas mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na kami ay malayang sumamba, Panginoon, malayang nakapagtuloy, Panginoon, malayang tumawag, Panginoon, malayang sumayaw, Panginoon, malayang mapalakpak, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy na ginagawa mo, Panginoon, at gagawin mo pa, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Kaya naman, sa ilang po namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas mo, Panginoon, ang pinakamataas na pagsabagat kanila, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Natawagan po ang parenting care group para po sa pagbibigay ng award para sa ating operator.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa mga awitin na papuri. Diyos ay pag-ibig. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kung hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos ay wala po tayo ngayon. Purihin ang Panginoon. So bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita o pahayag ng salita ng Panginoon sa umagang ito, ay ating muna patiin ang mga nagdiwag ng kanilang anibersaryo. Anniversary po ng ating kapatid, Sister Sheila and Noe Salong, April 8. And then, April 8 din, Sister Imelda and Giselle Kibuyin. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong ipanalangin ang ating Sister Terry na nasa Pilipinas at siya po ay may lagnat ngayon. At happy birthday po, mga birthday celebrant, Brother Rinaldo Sadaba. Amen. Hallelujah. Aking pong tinatawagan ang mga birthday, yung birthday, anniversary, kayo po ba yung Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpapasalamat sa iyong presensya na nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga awiting papuri, O Diyos, na ito ay nagbibigay ng mayamang mensahe sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa araw na ito, Panginoon, kung saan ay ang araw na ito ay gawa mo para sa ganon na ikaw ay aming pasalamatan, purihin, sambahin, itaas sa aming mga buhay, O Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa mga kapatid na kung saan ay nagdiwang ng kanilang anibersaryo. Ang Sister Ophil, Panginoon, Sister Sheila, Panginoon, Brother Giselle and Imelda, Lord, maraming salamat sa kanilang buhay bilang mag-asawa, Panginoon, na patuloy na ikaw pa rin ang nag-iingat sa kanila, O Diyos. Ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang laging kumikilos, Panginoon, sa pamilya ng Sister Imelda, Panginoon, Brother Giselle. Patuloy na i-bless po ang pamilyang ito, Panginoon. Ganon din sa kanyang mga anak, Panginoon. Hallelujah, mga apo, O Diyos. Hallelujah. At patuloy na ang kanilang pagsasama, Panginoon, ay patuloy na nakabigkis ito, O Diyos, sa pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay, patuloy silang mamuhay na ma-enjoy nila, Panginoon, na mag-asawa ang iyong pag-ibig at paglilingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka sa kanilang mga buhay, ganoon din kay Sheila, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na paggalaw mo sa buhay ng mag-asawang ito, O Diyos. Hallelujah. Ang lubusang pagbabago, Panginoon, ng kanyang asawa, O Diyos. Hindi ka patapos sa kanyang buhay, Panginoon. Ganun pa man, bilang isang single mother, Panginoon, ang Sheila ay patuloy na tumayo, Panginoon, at manghawakan ng iyong mga salita, mananatiling tapat sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at patuloy na gamitin ang kanyang buhay na daluyan ng iyong mga salita at pagpapala, O Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at sa kay Brother sa birthday celebrant, Panginoon, ang aming kapatid na nasa Pilipinas, asawa ng Sister Ophil. Maraming salamat sa kanyang buhay at patuloy na iniingatan mo, Diyos. Lord, malayo man siya, Panginoon, kay Sister Ophil, ngunit ikaw ay hindi malayo sa kanyang Panginoon. Ikaw ay patuloy, Panginoon, na kumikilos, gumagalaw sa buhay ng kapatid na ito, Panginoon. Ayan mo, Diyos, na sa kanyang kaarawan ay patuloy na ikaw ang may taas at maluwalhati sa kanyang buhay. At Lord, sa patuloy o pagdagdag mo sa kanyang buhay, nawa, Panginoon, ay patuloy na makilala kanya ng lubusan, Panginoon, at maglingkod, Panginoon, sa iyo ng buong buhay, buong puso, Panginoon.
Maraming salamat, pagpalain mo, Panginoon, ang Brother Rinaldo, Panginoon, hallelujah. At Lord, aming ipinagkatiwala sa iyong mga kamay, O Diyos, ang mga nagdiwang na ito, O Diyos, hallelujah, ng anibersaryo at kaarawan, O Diyos, hallelujah. Aming itinataas sa iyo, Sister Terry, Panginoon, na kung saan ay may karamdaman, lagnat, Panginoon, sa oras na ito ay aming dinadalangin na ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ang kanyang maranasan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay ay maranasan ni Sister Terry sa oras na ito. In the name of Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at sa mga kaloob na nalipong ay aming itinataas sa iyo na ito'y pagpalain mo, Panginoon, patuloy na magamit para lamang sa iyong kalwalhatian, para sa iyong bukasan, Panginoon, magamit para sa pangangailangan ng iglesia nito, Panginoon, at bawat pamilya ay Lord, dalangin namin na pagpalain mo, Diyos. Maraming salamat. We give you back all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. So, amen. Bago natin tuluyang tawagin ang ating tagapagsalita, ating po muna i-welcome si Sister Evangeline Domingo. Amen. Hallelujah. At kami po'y nagagalang kasama ang nanay ni Sister Nena. Purihin ko ang Panginoon. So, purihin ang Diyos at atin na pong tinatawagan ang ating tagapagsalita, ang ating kapatid, Pastor Genesis Lina. Magandang umaga po. Good morning po. Amen. Good morning. Amen. Yun, amen. Don't mind the haircut po. Huwag na makatingnan sa aking bagong gupit. Ito po ang nangyayari pagka hindi kayo nagkaintindihan ng barbero. Ano po? Kasi ako ay Tagalog, siya ay Italiano. Ano po? Ang sabi ko, barber's cut. Ang ginawa, arty cut. Ang sabi ko, two finger. Ang ginawa, all finger. Kaya, anyway, lesson learned. Alam mo. Kaya, first experience. Sa susunod, syempre, hindi ka magpapagupit sa kanya. Kasi nga, hindi ka nagkakaintindihan. That's the power of communication. Ano po? Kaya mahalaga na tayo ay nagko-communicate ng maayos. Maging sa ating mga asawa, ganun din po. Mahirap yung magtititigan lang kayo. Tapos yung, mostra ka lang ng mostra, galit ka na pala sa asawa mo. Diba? Nagtititigan lang kayo. Dapat mag-usap. Ano po? Wala. Sinabi ng asawa. Wala yung aking sound. Ano pa narinig po ba? Si. Okay. Okay na sila? Gumagana. Okay. Good lang po. Kakaroon tayo na technical difficulties. Ang konti, ano po? Okay na?
pagsaksak ayaw. Pakiugat na lang yung receiver. So habang hinihintay po natin si Sheila sa kanya pong ginagawa. So kung meron po kayong mga banal na kasulatan or pagbukas po kayo sa Santiago chapter 4 verse 4 to 10. Sa English po, James chapter 4 verse 4 to 10. Pakiko na lang Sheila siguro. Paki-slide na lang kung ayaw gumana mo aking receiver, aking remote. Pero last time gumana siya. Ayun. Nawala. Sige po, basahin natin. James chapter 4 verse 4 hanggang 10. Unfaithful people, don't you know that to be the world's friend means to be God's enemy? If you want to be the world's friend, you make yourself God's enemy. Don't think that there is no truth in the scripture that says, the spirit that God placed in us is filled with fierce desires. But the grace that God gives is even stronger. As the scripture says, God resists the proud, but gives grace to the humble. So then, submit yourselves to God, resist the devil, and he will run away from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands. You sinners, purify your hearts. You hypocrites, be sorrowful, cry and weep, change your laughter into crying, your joy into gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Okay? Pray po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. So there is a spiritual paradox in the heart of Christian life. So, spiritual paradox. Ano nga po ba yung paradox? Pag sinasabi natin na paradox, ito yung tinatawag natin na contradictory o parang something illogical. Ano po? Ano ba yung paradox na yun? Diba? Tingnan po natin. The way up is down. The way to strength is surrender. The way to receive is to humble ourselves. Kung babasahin at titignan po natin, parang hindi natin maintindihan. Parang illogical. Parang contradictory. The way up daw po is down. Diba? Paano bang tataas kung bababa ka? Diba? Parang contradictory. The way to strength is surrender. Diba? The way daw para maging malakas ay sumuko. Parang contradictory. Diba? Parang hindi tama, illogical. The way to receive is to humble ourselves. Para daw ikaw ay makareceive, ang gagawin, magpakaba ka. Something illogical. Parang hindi natin maintindihan. Diba? That's the spiritual paradox in Christian life. Minsan, hindi natin maintindihan. Pero sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong umaga, ating pong uunawain at maaalam kung ano nga ba yung sinasabi niyang mga paradox na yan. Ano po? The way up is down. The way to strength is surrender. The way to receive is to
humble ourselves. Okay? James confronts us with hard truth. God actively opposes pride. Not ignores it, not tolerates it, it opposes it. Ano po, ino-oppose ng God, ng ating Panginoon, yung pride o yung proud na tinatawag. Ano po? And in the same, we are given one of the most open promises in Scripture. Ano may promises na yun? Sabi ron, but He gives more grace. Yun po yung promises na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano po? He gives more grace. That means no matter how deep the struggle, how strong the pull of the world, or how persistent our pride, God's grace is greater. Ano po? Ang biyaya ng Panginoon ay mas malaki, mas higit pa sa hila ng mundo, sa ginagawang pagpapahirap sa atin ng mundo. Ang biyaya ng Panginoon ay malaki. He gives more grace. Ano nga ba ang kailangan natin gawin para tayo ay mag-receive ng biyaya o ng grace na pinapangako sa atin ng Panginoon? So yun po yung maalamin natin ngayong umaga. So bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Tayo po'y manalangin. Ang namin Diyos, magpapalala sa lahat, sa lahat po Panginoon. Sa umaga ito na meron po ang pagkakataon na ma-share ang iyong salita. Itago mo po ako, Panginoon, sa likuran ng iyong krus upang ang iyong kabanalan, ang iyong pagiging mapagpalang ang Panginoon ang siyang makita. At hindi, Panginoon, yung kabanalan, hindi, Panginoon, yung kapurihan ko. Ikaw nawa ang mapapurihan, Panginoon. Ikaw nawa ang maitaas, Panginoon. At nawa, Panginoon, ano pong lumabas sa aming bibig na yung maging pagpapala sa bawat isa na nandito ngayon na nakikinig, Panginoon. Bigyan po sila ng puso na marunong umanawa, ng tenga na marunong makinig, ng pag-iisip, Panginoon, na maintindihan, Panginoon, ang iyong salita. Bigyan mo po sila ng kasigasigan na makinig, Panginoon, ngayong umagang ito. Ito nga pinadalangin sa sa pangalan ni Jesus. Amen. So meron po akong 6 na puntos. Ano po? Pero may ikli lang po, hindi po tayo tatagal. Ano po? Inuulit ko po, sabi nga nila, mapaalam daw po yung nagsisipag salita ng maikli sapagkat makakaulit sila muli. Ano po? Kaya iklihan po natin. Siguro po mga 1.5 hour. Ano po, Pastor? Okay na po mga anyway, pinapatawa ko lang po kayo. Una-una po, pinangalanan o pinamagatan ko yung mensahe ng umaga na He gives more grace. He gives more grace. So ano nga po ba yung unang putos? Dako na po tayo sa ating unang putos. The problem, so ano nga may problem na makikita natin? Pride, worldliness, and double-mindedness. Kung babasahin po natin ang verse 4, makikita po natin doon. And even the preceding verses, makikita natin ang problema. Malinaw na inalarawan ni James yung problema, ano po, o yung human condition that time. Even now, ganito po ang nangyayari. So ano nga ba yung mga yan? Tingnan po natin. Inner conflicts. Ano po, kung babasahin natin preceding verses bago mag-verse 4:1, verse 1, 2, and 3, nakikita po natin yung pag-aaway. May inggitin. Ano po? And even yung kalayawan. Makikita natin pag-aaway. Nag-aaway sila kung sino nga ba yung dapat mas mataas. Nag-aaway sila kung sino nga ba yung maging leader. Mga ganun. Di po ba kung titignan natin sa Philippians, ganun din nagiging problema. Kaya nga si Apostle Paul ay sumulat sa kanila kasi nga meron nagpapataasan. Na tinatawag dito naman meron din. Diba inner conflicts? Di po ba nagpapataasan sila? Because of pride. Diba? Misguided desires.
Yung mga desire ng puso nila ay hindi naka-align sa desire ng Panginoon, hindi naka-align sa will ng Panginoon, o tinatawag natin na selfish desires. Diba? Kagustuhan lang nila yung gusto nila. Hindi naman siya naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. And let's friendship with the Word. Di po bang babasahin natin, sabi, kung ikaw ay makikipagkaibigan sa mundo, hindi ka nasa sa akin. Ang sino man ang nakikipagkaibigan sa mundo, ang pagmamahal ng Ama ay wala sa Kanya. Ito ba? Kung babasahin po natin yun sa 1 John chapter 2 verse 15. Di po ba sabi ng, ang sino man umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Diba? At nakikita rin po natin yung babasahin natin chapter 4. And divided loyalty. Ano po infidelity kung tawagin? Spiritual infidelity. Being unfaithful to God. You cannot serve two masters at the same time. Kung babasahin po natin ang Matthew chapter 6 verse 24, makikita po natin ang sasabihin doon na you cannot serve two masters at the same time. Dito po sa Italy, pwede yan. Dahil tayo maraming amo. Ano po? Pero sa Diyos hindi pwede. Na ikaw ay sasamba sa Kanya pero may sinasamba ka. Diba? You cannot serve two masters at the same time. Sa Pilipinas, kung ikaw po ay nagtatrabaho sa gobyerno, hindi ka pwede magtrabaho ulit sa isa pang ayon siya ng gobyerno. Anong mangyayari sa'yo? Didemanda ka na double compensation. O sa Panginoon, hindi. Ayaw niya. We cannot serve two masters at the same time. Divided loyalty. Loyal ka sa mundo, loyal ka sa Diyos. How ironic, di ba? Gusto mo ng mundo, pero mahal mo ang Panginoon. You are proclaiming, you are claiming na I love the Lord. Pero I love the Word. Di po ba? Sabi niyan, paalala, you cannot serve two masters at the same time. Dapat tayong mamili, paalala yan na tayo ay dapat iisa lang ang pinaglilingkuran. Ang loyalty natin ay iisa lamang. Saan ba dapat? Kanino ba dapat? Sa Panginoon. He even uses strong language. Na sabi niya, you adulterous people, to describe unfaithfulness. Ano po? Sabi, adulterous ikaw, na adulterous people, kasi nga, dinidescribe, binibigyan din yung ano po, yung pagiging unloyal. Di po ba? Why? Because when we pursue the world over God, we are breaking covenant with Him. Kung ipupurso po natin ang mundo over God, sinisira po natin yung covenant natin sa Diyos. Yung pakikipag-isa natin sa Diyos. Di ba? Kasi nga, hindi tayo dapat nagkakaroon ng two masters. Hindi dapat divided ang loyalty natin. Hindi dapat tayo nagdi-desire ng mundo. Kung titignan natin kanina yung luho ng mundo. Kaya nga po ganyan yung picture na nilagay ko. Saan po ba yung luho na yan? And because of pride, kaya ito nangyayari. Pride is the root of it all. Ano po? Pride says, I know better than God. Mas matalino pa ako sa Diyos. I know better than God. Kaya nga may mga atheist. Diba? Ay pinipilit nila na siyensya yan. Walang Diyos. Pinipilit nila, italino nila. Pride says, I can satisfy myself. Hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko i-satisfy, kaya ko pasayahin yung sarili ko. Diba? Kaya nga, we keep on fueling up ourselves, our pride. Di po ba na we are accumulating all the riches of this world para lang sabihin mo na ikaw ay masaya, para lang pasayahin mo yung sarili mo, masatisfy yung sarili mo, pero ano nangyari at the end? At the end of it all, hindi genuine satisfaction ang nararamdaman mo.
Kasi na parang may kulang. Di po ba? Pride says, I don't need grace. Hindi ko kailangan ng biyaya ng Panginoon. Kaya ko yan. Magtatrabaho ako. Di ba? Magtatrabaho ako, masipag ako, sisweldo ako. Hindi ko kailangan ng biyaya ng Panginoon. Hindi ko kailangan ng grace ng Panginoon. Pride says it all. Little God, the root of it all is pride. You're being prideful of yourselves. Hindi mo na naaalala na may isang Diyos na nagbibigay ng lahat sa iyo. Akala mo dahil lang sa sarili mo. Ano po? Imagine yourselves na nakatungtong, ano po, sa bangko o sa bangka. Yung isang paa na sa bangka at yung isang paa na doon sa platform. When the tide comes, unti-unti iiwala yung bangka doon sa platform. Pero nakatungtong yung isang paa mo sa bangka, nakatungtong yung isang paa mo sa platform. Ano mangyayari? Eventually, mag-split ka. And ano mangyayari? Eventually, kailangan mong mamili kasi pag hindi ka mamili kung saan mo ilalagay yung isa mo pang paa, yung may ball. Masasaktan ka. Someone will break on you. Ano po? Mag-split yung paa mo mangyayari. So eventually mamimili ka, pupunta ba yung isang paa mo sa bangka o pupunta rin sa platform? Ganun po tayo bilang sa Kristiyano. Ganun, nangyayari. Dahil sa pride, ini-stretch ng pride yung ating kaluluwa, yung ating soul, hanggang someone breaks, hanggang someone na masira sa atin. So kailangan mo mamili, you need to choose. Where is your loyalty? Sa Panginoon ba o sa mundo? Saan ka tutungtong? Sa bangka ba? O doon sa platform ngayon o sa dock? You need to choose. Because we can't serve two masters at the same time. That's a spiritual adultery. Infidelity. Ano po? And number 2, sa ating points, ang oras na. Nalabas po ang aking pumulilo. The remedy. Ano po? James doesn't just diagnose the problem. Kanina nakita natin problema. Hindi lang diniagnose ni James yung problema. Ngayon, binigyan niya ng remedy. Prescription. Kung kanina may sakit, ngayon naman mayroong gamot. So ano nga ba yung gamot? Ano yung prescription na yun? Submit yourselves to God. Resist the devil. Draw near to God. Cleanse your hands. And purify your heart. So, ibig sabihin po ng cleanse your hands is a figurative call na ano po, magsisi tayo. Repent sa ating mga kasalanan. Ano pa po? Layuan yung mga worldly things. Abandoning it. Huwag nating mahalin anuman yung mga mundong gawain. To submit means to place ourselves under God. To submit, dapat nagpapasakop ka under God's authority. Dapat ang nilalakaran mo ay nakapaluwag sa will ng Panginoon. Hindi sa will ng mundo. To resist means we actively oppose the forces that pull us away with God. Resist. Ibig sabihin, nilalabanan mo. Resisting. Kaya nga may resisting arrest. Lumalaban ka sa pag-aresto sa'yo. Ibig sabihin, to resist, labanan mo. Thank you po. Labanan mo raw yung pull ng mundo. Yung kasi nagpapalayo sa'yo sa Panginoon. Ano po? To draw near means we intentionally pursue God. To draw near
lumalapit tayo. Dapat intentionally pursue it. Ano po? Na tayo ay makalapit sa Panginoon. Isipin po natin yung isang bata, think of a child na nawala o napalayo sa kanyang magulang. Ano po? Think of a child who's wandered away from their parents in a crowded place. The moment they realize they've lost, they don't stand still in pride. They run back. Yung bata na yun, pag na-realize niya na siya ay nawawala, anong nangyayari? Hindi yun parang proudful pa rin sa sarili na nakatayo, anong nangyayari? Yung bata na yun, iiyak at hahanapin ng kanyang magulang, patakbo sa kanyang magulang. So, ganun din tayo. Tayo ay na-drift ng mundo, nawala. We are lost. Pero anong gagawin natin? We need to find God. We need to, ano sabi? Draw near to God. Hanapin natin. Hindi po nagtatago ang Diyos. Hindi mo lang hinahanap. Hindi po siya nagtatago. Yung distance between Him, yun po ay ginawa mo. Ikaw ang nagpalayo ng sarili mo sa Diyos at hindi ang Diyos ang lumayo sa'yo. Anong gagawin natin? We need to draw near to God. Ano po? We need to take a step towards God. Naintindihan po ba? Amen. Submit yourselves to God, resist the devil, draw near to God, cleanse your hand, and purify your hearts. And go to the tatlong puntos. The promise. Ano ba yung pangako ng Panginoon? He gives more grace. Kung babasahin po natin ang verse 6 sa chapter 4, sabi dyan, God opposes the proud but gives grace or more grace to the humble. This is the turning point. This is the turning point of the passages. Ano po? Sabi dyan, grace for failure. Even if you failed, andyan pa rin yung masaganang biyaya ng Panginoon. Grace for weaknesses. Even on your weaknesses, andyan pa rin yung masaganang biyaya ng Panginoon. Grace for repentance. Even if you sin, hindi nawawala yung biyaya ng Panginoon. Andyan pa rin. Grace for change. Even na ikaw ay nagbabago, andyan pa rin yung biyaya ng masaganang biyaya ng Panginoon. Ano po? So, anong kailangan natin gawin? Anong kailangan natin gawin? Humility. Ano po? The promises echoes across the scripture. Ito yung mga pangako. My grace is sufficient for you. Makikita po natin yung 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Sufficiente ang aking biyaya sa iyo. Bakit kailangan natin hanapin yung mundo? You're proclaiming na you love God. You're proclaiming na you're Christian. You're proclaiming na you are believers. Naniniwala. Pero ano? Don't have peace of mind. Diba? You always worry for tomorrow. Nag-worry ka, ano pa yung kakainin bukas? Ano na kaya mangyayari sa akin bukas? Diba? Pero kung ikaw ay Kristiyano, alam mo na hindi ka dapat mag-worry. Because God is faithful. He is sufficient for us. Di po ba? O last time, nung sabi ni Jude, di ba? Kung yung mga ibon na nakakakain, na walang nagpapakain, tayo pa kaya? Na mga anak niya? Pero you worry more and worship less. You always worry more and worship less. Di ba dapat, we need to worship more and worry less? Pero anong nangyayari? Worry ka ng worry.
Ano nangyari? Hanggang sa kinakain ka na ng worry mo. You're a warrior, not a worshiper. Instead of worshiping God, you worry much. Di po ba? Worry ka ng worry. Kailan ka ba pinagkulang ng Panginoon? Kailan po kayo pinagkulang ng Panginoon? Taas nga po yung pinagkulang ng Panginoon dito. Pinaghirap na po ba tayo ng Panginoon? Di po ba hindi? No one. Sabi na yung mga ibon kumakain. Yung mga puno nabubuhay, yung mga damo nabubuhay. Tayo pa kaya ng mga anak niya? Where's the evidence na tayo yung mga Kristiyano, walang difference kung ikaw ay mag-worry, para kaming unbeliever pagka ganun. Hindi makakita sa pagmumukha mo. Or worrying. God opposes the proud but gives grace to the humble. Inulit-ulit ni Pedro. Makikita natin sa 1 Peter chapter 5, verse 5. He mocks proud mockers but shows favor to the humble. So Proverbs chapter 3, 34. So makikita naman natin na ang biyaya ng Panginoon ay sagana. Nakita po ba niyo nasa picture? Imagine a cup na nasa stream, nasa ilog. Ano po? Pagka ang ilog po ay umaagos, at yung cup na yan ay nakatayo, ano mangyayari? Dire-diretso mapupuno. Pero pagka yan ay nakataob, mapupuno kaya yung baso? Hindi. So ganun din, mag-work ang grace ng Panginoon. Ano po? Pride turns the cup upside down. Dahil sa pride, ano nangyayari? Yung cup po naging upside down, hindi natin ma-receive yung grace na nagmumula sa Panginoon. Walang napupuno sa atin kasi naka-upside down dahil sa pride. You keep on fueling your pride kasi nga akala mo na mas deserve mo yung applause ng mundo. Kasi nga natutuwa ka, na pinupuri ka ng mundo. Ay, si kapatid na ganito, diba? Magaling yan. Ay, si kapatid na ganito, siya yung pinakamayaman sa amin. Ay, si kapatid na ganito, siya may BMW. Ay, si kapatid na ganito, may Ferrari, may Lamborghini. Pero ano? In return, kumusta po yung ating mga kaluluwa? Di ba ba? You keep on fueling your pride because you love the applause na ibinibigay sa'yo ng mundo. Nilalasing ka ng mga papuri ng mundo. Tuwang-tuwa ka naman na lumalaki yung ulo mo. Pero hindi lumalaki yung puso mo. Alalahanin po natin pagpunta natin sa langit at malaki yung ulo mo, baka hindi ka makapasok. Kaya doon sa ipalis ka, hindi ka makapasok. Bakit? Baka hindi mo masya yung ulo mo, lumaki na. So dapat anong pinalalaki natin? Dalawa. Puso. Saka isip, sabay, hindi po yung ulo lang. Baka hindi tayo makapasok sa langit. Puro prideful yung ipapasok natin, pag puro boastfulness. Hindi po ba? Pride turns the cup upside down, humility turns it side up. Okay? Humility, nagpakababa, magpakaaba. Di po ba? Yun yung turns ng cup upside down, upside, o naka-up. Ano po? So ano yung promise? He gives more grace. Kailangan lang natin magpakabama. Humility. Ano po? Humility. Grace is not earned. Ang biyaya raw po ng Panginoon na hindi kinikita. Ano po? It is given. It is received. Sino yung makaka-receive? By those who humble themselves. Those Christians who humble themselves.
Nagpapakababa before God. Hindi raw po ini-earn ng grace ang biyaya ng Panginoon bagkus nire-receive. Ano po? Anong gagawin natin? Bago natin o anong gagawin mo? Ay hindi mo kailangan pagtrabahuan. So anong kailangan mangyari? Kailangan magpakababa. Ano po? And we go to our fourth. The result, nearness to God brings transformation. Babasahin po natin sa verse 8. Nearness, o yung pagiging malapit sa Panginoon, it brings transformation. Binabago. Nagkakaroon ng pagbabago sa iyo pagka ikaw ay, if you draw near yourselves to God, nagkakaroon ng pagbabago, transformation na tinatawag. Yung buhay mo, evidently may pagbabago. Kasi nga lumalapit ka sa Panginoon. O sige, pinoproclaim na you are Christian. I'm proclaiming a Christian. Pero nasa ng transformation? Di ba ba? Nagbago ba yung buhay mo? May pagbabago bang nangyari sa buhay mo? Nearness to God brings transformation. Dapat may pagbabago o binabago. Di ba ba? James gives an incredible promises. Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka at lalapit ako sa iyo. Draw near to God and He will draw near to you. This is not symbolic, it is relational. When we humble ourselves, our desire begin to change. Yung mga desire, selfish desire, magbabago. Hindi mo na hinahangad ngayon yung hindi mo na hinahangad ngayon yung mundo. Yung mga riches ng mundo, you are contented enough. Di ba? Sa mga biyaya na nare-receive mo dahil sa Panginoon. Makakakain ka. May maganda kang asawa. Magandang asawa. Asawa. Di ba? You are contented enough. Ano pa? Masaya ang pamilya mo. Meron kang magandang bahay. You are contented enough. Your priorities shift. Yung desire mo na mundo, hindi na yun ang dinidesire natin. Dinidesire na natin na mapapurihan ng Panginoon. Hindi mapapurihan yung mga tao na nakapaligid sa atin na ikaw ay mapurihan nila. Ang gusto mo nalang mapapurihan, ang Diyos. Magbigay papuri sa Panginoon. Makita yung kaluwalhatian ng Panginoon sa buhay mo. Hindi yung makita yung kayabangan sa iyo. Our priority shifts. Yung priority mo nag-iiba. Hindi na dapat siya yung pinapriority. Our hearts soften. Yung dating kalos na puso, pinalalambot ng Panginoon. Our lives align with God's will. Unti-unting tumatama na itatama yung ating buhay. Kung tayo ay magdodraw near sa Panginoon. Di ba ba? Transformation is not self-powered, it is grace-driven. So dahil sa biyaya, tayo ay binago, tayo ay nagbabago. Hindi self-powered na dahil sa sarili mo, ikaw ay nagbabago. Dahil sa biyaya, masaganang biyaya ng Panginoon, ikaw ay binago, ikaw ay nagbabago. Araw-araw. Naintindihan po ba? Amen. Parang yung magnet po. If you place a magnet and iron, ano mangyayari? Habang yung magnet ay lumalapit sa iron o sa bakal, unti-unting, anong nangyayari? Hihilahin mo magnet yung iron. At didikit. At habang ikaw naman ay lumalapit sa iron, yung hila naman ng mundo, nawawala. Kasi nga, lumalapit ka. Dumidikit ka. Draw near to God. Di po ba? Doon na darating yung mga pagpapala, yung mga biyaya.
yung transformation. Hindi po ba? The same way, nearness to God reshapes us. Reshape, ibig sabihin, yung dating hugis mo, kung ikaw ay bilog, ginawa kang circle. Kung ikaw ay triangle, naging circle, reshape. Ibig sabihin, binabago. Di ba? Tayo nga bilang Kristyano, tinatapyasan para mas maging mabuna. Nalitulad din tayo sa ginto na dumadaan sa init para mas lalong kumintaw. Sa diamond na dumadaan sa pagtatabas para mas lalong gumanda. May po ba? So we need to draw near to God. And panglima po, anong oras na? Pasensya na po. Sakto. Number 5, practical implications for the church. Ano ba yung dapat natin gawin sa ating simbahan? Una-una, practice daily humility. Exercise daw natin yung daily humility. Hindi lang pag nasa simbahan, nandun yung humility na tinatawag. Pero pag nasa labas, are boastful, bragging for something else. Di ba ba? Paano raw yun? Through confession, prayer, and dependence on God. Confession. Confess natin mo, nagagawa natin kasalanan araw-araw. Dependence on God. You need to depend on God. Totally dependence on God. Hindi dapat yung sarili mo. Sabi sa Psalm chapter 37, verse 4, delight yourselves into the Lord and He will give you the desires of your heart. Dependence on God. Dapat daw nakadepende tayo sa araw-araw sa Panginoon para magkaroon tayo ng peace of mind. Kaso, sarili mo pa rin ang nangingibabaw. Reject worldliness intentionally. Evaluate what shapes your desire. Media, culture, priorities. Ano ba yung nag-shape sa desire mo? Bakit napafuel up? Ano ba yung nakikita mo sa media, sa culture, sa priorities? Di ba ba? Ano ba yung mga desire mo? Dinadaya ka ng media. Di ba ba? Dalasan. Yung kultura mo, iba. Sa kinagisnan mo. Dahil na kultura na to, yung culture nila, okay lang na 2 asawa, 10 ang asawa. Di ba worldliness? Yung culture nila, yung media, dinadaya ka ng media, na mahalin mo ang mundo. Pinapakita nila, ang ganda ng mundo, dinadaya yung mata mo, ang sarap, mamuhay ng ganito. Di ba ba? Priorities. Ano ba yung priorities natin? Pursue God actively. Actively, ibig sabihin, not passively waiting. Nakaupo ka lang dyan. Hindi mo naman pinupursue yung ano nga ba yung goal natin, ultimate goal natin as a Christian, to be Christ-like. Di ba ba? To glorify God. Sa ating mga buhay, hindi natin pinupursue yung God. You are patiently waiting, nakaupo lang dyan, wala kang ginagawa. I am a Christian. Contented ka na ganyan ka. Di ba ba? Nakikinig kay Pastor, kay Linggo. Pero ano sabi ng Biblia? Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them how to obey the law. Diba? Walang isang commandments yun sa atin ng Panginoon. Pero anong ginagawa natin? Bilang Kristiyano, ay, contented. Kristiyano ako. Save ako. Pero yung Great Commission, yung commission sa atin ng Panginoon na, make disciples, hindi natin ginagawa. Diba? Build grace-centered community. A church where people can repent honestly and grow together. Yung simbahan daw po na, you can repent honestly, ng matapat, and grow together. Simbahan na
ina-encourage na mag-grow together, nag-encourage sa isa't isa. Nakikita yung pagpapalakasan. Di po ba? Na yung repentance and ina-encourage na magsisi sa kasalanan. Hindi yung mahalin ang kasalanan. Di po ba? So, napag-aralan namin kagabi sa aming Bible study. Ang sino man na nakakaalam ng tama at hindi niya ginagawa, sa James po yan sa later verses, sa chapter 4. Sino man na nakakaalam ng tama at hindi niya ginagawa ay nagkakasala. Alam natin tama pero hindi mo ginagawa. You're sinning against God. Ngayon po alam na natin. Diba? Pinaalala sa atin. So, dapat gawin natin ng tama. Ano po? Imagine a garden. Ano po? Yan yung garden na yan. Nakikita natin, hindi yan lalaki o lalago kung walang mag-aalaga. Hindi yan gaganda ng ganyan kung walang mag-aalaga. Ano po? A healthy garden doesn't grow by accident. It requires pulling weeds, dadamuhan, watering regularly, and consistent care. Ano po? Pag-aalaga consistently. So, ganun dapat tayo bilang isang Kristiyano. Ganun dapat sa pinagalawan natin community. Sa church. Dapat tayo nagpapalakasan. Ano po? Kung gusto nyo maging maganda ang ating buhay. Humility and grace cultivated daily. Dapat kinukultivate yan sa ating buhay. Yung pagiging mapagpakababang nila ginagawa, ginagamit, araw-araw, kinukultivate, pinalalago. Ano po? In conclusion, yes, conclusion na. Makakakain na kami, gutom na kami, pastor. The message of James is both sobering and hopeful. God opposes the proud, but gives grace to the humble. So the question is not whether grace is available. Available po ang grace. Napakasagana ng biyaya ng Panginoon. Ang question po is wherever we are positioned to receive it. Nakaposition ka ba para i-receive yung grace? Na yung baso mo ba ay hindi nakataob? Nakatihaya ba? Paano ka mapupuno ng biyaya ng Panginoon kung yung pride nandun pa rin sa'yo? Yung love of the world. Diba ba? Yung pagiging boastful, yung proudful. The invitation is clear. Ano po? Humble yourselves, submit to God, draw near to Him. Humble yourselves, submit to God, and draw near to Him. And when you do it, you will discover the unshakable truth. Ano nga ba ang unshakable truth? No matter how great the need, He gives more grace. No matter how great the need, He gives more grace. Kahit na gaano kalaki pa yung pangangailangan, ang biyaya ng Panginoon ay mas malaki pa sa inyong mga problema na pinagdadaanan. Ano po? Anong kailangan lang natin gawin? Magpakababa. Submit to God. Draw near to God. Humble yourselves before God. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makaparihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa biyaya mo. Salamat Panginoon sa mga mensahe ng buhay na inyong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat Panginoon sa mga anak mo na patuloy na nagpapagamit sa iyo Panginoon. Nawa pagpalain sila sa araw-araw Panginoon. Nawa yung alam buhay ay magkaroon ng transformation mula sa iyong biyaya Panginoon. Alam ko Panginoon na bilang isang Kristiyano, mahirap Panginoon na yung tinatawag na total dependence on you Panginoon.
Dahil yung pull po ng Panginoon, pull po ng word Panginoon ay mas malakas. Panginoon, minsan hindi namin namamalayan na kami po ay natatangay na. Hindi namin namamalayan na ang mundo ay nihila na kami palayo sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na makapag-draw near sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na makaharap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, yung aming mga buhay. Pakalinisin mo, Panginoon, yung aming puso. Panginoon, pakalinisin mo yung aming buhay, Panginoon, maging karapat-dapat na tumawag sa iyo, Panginoon, maging karapat-dapat na mag-receive ng iyong grace, ng iyong biyaya. Panginoon, alam po namin na kung wala po kami magagawa. Alam po namin na kung wala ka, Panginoon, yung mga buhay namin ay wala, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, na sometimes we are proclaiming na we're Christian, pero we are worrying, Panginoon, palagi. Patawarin mo kami kung hindi kami nagdidepende sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung mas inuuna namin, Panginoon, na mag-worry kaysa sa mag-worship sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Dahil sa aming karamihan, Panginoon. Patawarin mo kami. Sa aming mga nagagawang masalanan. Mga Panginoon, yung mensahe ng buhay na natanggap namin, Panginoon, naging gamit-gamit. Gamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Bauhin namin ito sa puso, Panginoon. Hindi lalabas lamang sa aming tenga, Panginoon. Nawa, mag-isang dana namin ito sa pagharap sa hamon ng buhay. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang nanguna sa amin. Ikaw ang natanghal, ikaw ang mapapurihan sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, sa aming pansamantalang maghiwalay mamaya, hindi po kami natin. Kabayan, hanggang kami po ay makauwi sa aming kanya-kanyang tirahan. Mga palinalangin sa mga sa mga Jesus. Aming Diyos at nagkakaligtas. Amen. 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 Praise the Lord.
biyaya, hindi mo kami makakatanim, Panginoon, sa iyong harapan. Marami kami mga pagkukulang. Marami kaming mga pagkakasala, Panginoon, pagkakamali. Ngunit Lord, salamat sa iyong biyaya. Na nariyan, lagi mong kami nararanas sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Genesis na ginamit ko sa umaga nito. Patuloy na pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, malayo man siya sa kanyang pamilya, Panginoon. Ngunit ikaw na Diyos ang siyang magpo-comfort sa kanya sa panahon na siya, Panginoon, ay magpuhulilan sa iyo sa kanyang pamilya. At hayaan mo na patuloy na gamitin mo ang kanyang buhay. At dalangin namin, Panginoon, kaayusan ang kanyang documents, Panginoon, dokumento, Panginoon. Na nawa ay makatagpo ng isang employer, Panginoon, na willing na magtulakan, Panginoon, ng kanyang documents. Maraming salamat, Panginoon, at sa aming pagtatapos sa araw na ito. Salamat sa matagumpay na gawain. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya. Sa mga salita mo na naibahayag sa araw na ito, Panginoon. Tinuturuan mo kami, O Diyos, na kami ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy, Panginoon, na dumikit sa iyo, Panginoon, pagbabawa ka, Diyos. Magpasakit, magpasakot sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Hindi namin yayakapin ang mundo, kundi yayakapin namin, Panginoon, ang iyong kaharian, O Diyos. Kung saan ang kaharian ito ay punong-puno ng biyaya at pagpapala, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at hayaan mo na lalabas kami mula sa usaling ito, Panginoon. Nataglay namin, Panginoon, ang iyong pagpapala. Taglay namin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, O Diyos. Hallelujah, sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat. Maigan na ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, kadakilanan, at kalatian sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, ang bayan ng Diyos ay magsabi na. Amen. Amen. Ibalik po natin ang pagpapuri sa Panginoon.